dumaan sa pirmahan. Abba Father. Binayaran tayo ng dugo. Hello, sinelyuhan tayo ng Diyos. Hallelujah, na tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen? Amen? Praise God. The Holy Spirit is the seal of approval. Amen. Sa korte, mga kapatid, matibay yung witness. Pinapakinggan o dino-honor ng ano yan, ng puko. Okay? So, makikita natin mga kapatid, even na yung Holy Spirit, naging witness niya sa lahat ng ginawa ni Jesus. Pinatutuhanan niya yung lahat ng ginawa ni Jesus. Lahat ng tinapos ni Jesus, pinatutuhanan niya, sinelyuhan niya. At lahat ng yun ay kanyang inilagay sa atin. The benefit of the finished work of Christ has been transferred. Naging inheritance. Bakit? The same. Ang trato ng Diyos sa atin. Bagamat ang sabi doon, we receive the spirit of adoption. We cry out, Abba, Father. Kaya walang pinagkaiba doon sa tunay na anak. Yung inheritance ng Diyos, ng Ama, kay Jesus Christ, ay pinasa sa atin. We receive, sabi, we are, Jesus Christ, the heirs of God, and we are co-heirs with Jesus Christ. Imagine, si Jesus ang tagapagmana, pero yung minana ni Jesus ay ibinigay sa atin. Wow! Yung ginawa ni Jesus, yung ating salvation, yung ating redemption, yung ating freedom, deliverance, yung ating healing, yung ating victory, ay sinelyuhan ng Holy Spirit. Guaranteed. Amen? Another reason why the Holy Spirit has been given, because the Holy Spirit is the seal of approval, or is the seal of ownership. Ephesians 1 verse 13. Praise God. Hallelujah. 13. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Saya ka. Kasama mga Holy Spirit. Ano yun? Ephesians 1? 13. Okay, sabi ng verse 13 and 14. Begin to verse 12. Sige, 11. In Him also we have obtained an inheritance. In Him also, sabihin natin also. Also. Sabihin na natin also. Si Jesus, meron siyang inheritance. We also, in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. In Him, you also, napaka-strong yung term na yun, you also. In Him, you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, ulit-ulit na ginagamit yung also. Kahulugan yan, we are co-heirs with Christ. In whom also, having believed, you were sealed with what? You are sealed with that Holy Spirit of promise. You are sealed, or you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Sealed with the Holy Spirit. Not sealed with a kiss. No. Sealed with the Holy Spirit.
Di ba may kantang Sealed with a Kiss? Alam ba yan, Pat? Naririnig mo. Hindi natin panahon yun. Sealed with the Holy Spirit. Ano sa Tagalog yung sealed? Selyado. Sinelyohan. Ibig sabihin pala sabihin, mga kapatid, sinelyohan tayo ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may selyo. Selyo. Ano yung mark? Ano yung minamark ng isang bagay na may selyo? Ano? Bilog. Kapag ikaw ay may binili, binigyan ka ng resibo at sinelyohan yung resibo, sold. Ibig sabihin, yun ay pag-aari mo na. Kanya? At hindi na po pwedeng matanggal yun, hindi na po pwedeng mabago yun. Selyo ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang nagmamay-ari na sa'yo magpakailanman. Ang buhay mo, ang pamilya mo, ang mga anak mo, ang future mo, selyado na. Ang gusto ko, selyado. Amen? Holy Spirit is the stamp of God. Ang isang sulat, kapag may selyo, anong mangyayari ko sa sulat? Makakarating sa kanyang paroroonan. Tama? Yun ay i-deliver. Tama? Paano sa sobre na walang sulat? Ay, walang selyo? Diba? Paabot na lang yan. Paabot. Wala akong shortcut sa kaharian ng Diyos. Hello? Amen? Walang pakiusap. Paabot. Paligtas naman yun. Hindi. Kailangan ng bawat isa sa atin ay maselyuhan ng Holy Spirit. Sabihin natin, I'm sealed. I'm sealed With the Holy Spirit. Sige, makita natin mga kapatid na kung ano ang ating kalagayan ngayon. Selyado na tayo. Seal of ownership. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. At panghuli, why the Holy Spirit is given? Because He is our strengthener. Kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng lakas. Yun ang kuha. Kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng lakas. Amen? Ang Holy Spirit ang siyang nagpapalakas sa atin. Ang Holy Spirit ang siyang nagpapatibay. Sabihin natin, we need to know. We need to know. We need to know. Sabihin natin sabay-sabay, we need to know. We need to know. We need to grow. We need to And grow. we need to show. We need to show. Know, grow, and show. Siya ang tumutulong sa atin para maunawaan natin. Siya ang tumutulong sa atin para tayo ay lumago. At siya rin ang tumutulong sa atin para mahayag ang buhay ni Kristo sa ating mabuhay. Hello? As of the things, kung ano ang mangyayari, alam nyo, na kanino? Sinong magre-reveal nun? Ang Holy Spirit. Last verse. Bago tayo pumunta sa Ephesians chapter 3. Verse 16. 14, 15, and 16. Now for this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened. Take note of that word. To be strengthened with might through His Spirit, where? In the inner man. Strengthening you. Strengthened with might through His Spirit in the inner man. So yun sa'yo nagpapalakas, mga kapatid, ang Espiritu natin. Hindi tayo
Hindi tayo makakakuha ng lakas sa ibang bagay. Hindi tayo titibay sa ibang bagay. Only yung buhay na nakasalig sa Holy Spirit ay yun ang buhay na matibay. Amen. Siya ang nagpapalago. Siya ang nagpapalago ng ating Christian life. Hello?